Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Oh, sino man yung nagbawa 1 million yan? O yung pang 1 million subscriber? Ako, may kutos! Ayan na, 5 na lang! Ayan na, 4 na lang! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Oy, 2 na lang! Oy, walang bakan! Oy, 1 million! Hindi ubiro yan, hindi ubiro yan. Nasubaybayan mo natin yan, 2016. Sinusubaybayan mo natin yan. Very great, salamat, Roy! Saludo kasi hindi napakapinding achievement mo yan na talagang isinapa mo niya. Ilan naman yung isa niyang vlogging journey niya. Pero binigyan mo natin ang channel niya na Sorry. 2011. Ha? 2011. Maraming salamat sa Kaya, inyong lahat! Saludo. Pagpalain naman kayo! Best of Saludo. Hindi ubiro yan, hindi ubiro. Thank you! Ano yan, kumbaga talagang... Kaya saludo tayo kay Sir Banat Bay. Palakpakan. Diba yun 100,000, marami kong nakakakuha niyan. 1 click lang yan, nandyan eh. Tapos talagang yung pag-subscribe ng mga tao dito, base ho doon sa mga issue at doon sa paniniwala nila sa mga sinasabi nitong si Sir Banat Bay. Saludo ho tayo dyan. Eto pasadaan na rin ho natin to. Ito yung kumbaga ito yung dito yung portion na in-acknowledge tayo sa Malabo Banat yan. ito. Kahit yung kausap ko ay may tiwala ako. PH update, isa pa to. Nako! Ano din to Oh. Kuha rin ng video ito Nako! Ikaw naman, boss. Ikaw talaga, oo. Matagal nang hindi, pero ngayon talagang dadalasan na natin. Yarin lamang na... Hindi, dadalasan na natin dito sa mga video nitong si Sir Banat Bay. Malupit naman talaga. Pang-diinan din ho kung bumanat itong si Sir Banat Maraming Bay. salamat, I-congratulate nyo ho sa baba, i-congratulate nyo ho. Yan yung niya na yan, yung pagka 1 million subscriber niya. Hindi ho biro yan. Sabihin ko na ho sa inyo, matindi ho yan. Pagka yan, kahit sinong vlogger, pagka naabot yan, talagang lalo na yung pagkakaabot nitong si Sir Banat, ibang klase ho. Talagang ito kasi nasubaybayan ho natin ang vlogging journey niyan doon sa issue, doon sa election, na kay isko sila, kahit na maraming galit sa kanila, dito kay General Bantag, pero kay General Bantag kasama na tayo doon, kay kanino pa ba, kay TBS, ang dami yung mga controversial issue na kung saan hindi ho nila sinasamahan yung masa. Ika nga, hindi porket popular, doon na kagad sila. Kung ano yung sa tingin nilang tama at alam nilang tama, talagang tinatayuan ho nila. Kaya saludo sa pagkamit niya ng 1 million subscriber. Saludo. PH update ang dami mong update. Nako! Na video ko. Okay lang yan. Sa mga kumukuha ng video natin, lagi ko naman sinasabi. In fairness, nung 20... Nagpaalam pa ako dito kay Sir Banat Bay. Naalala ko, nag-email ako. Hindi ko alam kung natatandaan pa niya.
2016, 2017, nag-chat ako, nag-email ako sa kanya para gamitin yung mga video niya para gawan ko ng reaction video noong 2017. At nag-reply naman siya doon sa ating email na yun. Hindi ko alam kung natatandaan pa nitong si Sir Banat Bay. Rekta ho tayo. Alamin ho natin kung sino yung mga kandidatong... Yung siyempre, sino- PDP, Oh. at Yun, na, mga matik kandidatong na yan. sinusuportahan ni Sir Banat. Okay. Kasama dito sa akin si Ben Tulpo, Doc Yun. Willie, yan, kasama yan. Sino pa ba? Yung matik na yung mga nasa yung sila Marculeta, sila Jimmy, matik na yan. Banateros, Karen, Domingo, salamat. Hello, Barbay. At least na-miss ka namin na mag-live ka. At syempre sa akin, number 1, walang iba kundi si Pastor Kibuloy. Ako Yun. talaga. Susuport. Ayan oh. Sakto pa naman. Pastor Apollo Kibuloy, number 52. Ito, not because I am a SMNI anchor, kaya ako to sinasabi. Pero alam mo kasi, si Pastor Kibuloy, Pakinggan sabi ho ko nga natin to sa inyo Sir Banat. Ako this is my only opinion. Opinion ko lamang naman po ito. More than nakikita ko as religious leader si Pastor Kibuloy, mas nakikita ko siyang leader ng bansa. Correct. Ako para sa akin po kasi nga po, yung nagawa niya doon sa community niya, yung mga nagawa niya doon sa nakapaligid sa community niya. Kasi halimbawa doon sa Prayer Mountain, hindi lang po yung Prayer Mountain ang pinaganda, yung nakapaligid. Saka hindi lang ho yun, mangangailangan ka ng isang leader na kung saan meron talagang talino para pagandahin yung Prayer Mountain na yan. Sana bago mag-eleksyon makapunta ho tayo diyan sa Prayer Mountain. Gusto rin ho nating magpunta diyan, gusto ho nating makapasyal, no. Sana makapunta tayo at iba-vlog ho natin 'yon, ipapakita ho natin sa ating mga kababayan. Sana no makapasyal tayo diyan sa Prayer Mountain. Sabi ko, yun yung bagay na kaya nga alam mo, Para at least, no, kung sakaling bakbakan na ho talaga yung kampanya sa mga susunod na panahon, talagang isusuportahan ho natin tong si Pastor Apollo Kibuloy para mapakita ho natin sa ating mga kababayan. Kumbaga, ma-refresh natin na hindi yung napapakita dahil mayroong kaguluhan doon sa area. Kasi nung na-emphasize siya ang Prayer Mountain na yan, noong mga panahon na talagang ginugulo nitong si Torre, ang KOJC dyan sa Davao. Pagka nagpunta ho tayo dyan, ipapakita ho natin na yaang mga pasilidad na naitayo sa pamumuno nitong si Pastor Apollo Kibuloy kung gaano disiplinado yung mga miyembro ng KOJC at kung ano ang tawag dito yung narating ng KOJC na sa tingin ho natin na marami sa ibang mga religious group sa Pilipinas, malabo ho nilang marating yung napuntahan na yan ng KOJC. ang Davao ay maganda not only because of PRRD. Correct. Maganda ang Davao kasi nandoon din ang mga taga KOJC, particular na ho si Pastor Kibuloy. Naandun po kasi siya. Grabe ho yung ginawa niya, yung impluwensya niya, yung nation building niya, hindi lamang po sa sarili niyang, kasi madaling maging mabuti sa sarili mong komunidad. Sa sarili mo, sa pamilya. Halimbawa, it's easy to be good sa family mo. Unless buraot yung pamilya mo o kaya kupal yung pamilya mo. Pero, madali maging mabuti sa pamilya mo. Pero yung maging mabuti ka sa mga nakapaligid sa'yo, even if wala nang kinaugnayan sa'yo, mahirap po yun. Correct. Ganun ang nakita ko pagdating kay Pastor Kibuloy. Hindi lamang po yung Davao, yung kanyang KOJC ang maganda. Marami ho. Lahat ng nakapaligid, inayos ang kalsada, pinagawa ng ospital. Ganun Kaya nga, isipin nyo hindi pa ho leader yan. Hindi pa ho yan public official, ganyan na nagawa. Diba? Kaya sa akin, number 1 siya. Walang biro. Number 1 sa akin si Pastor Kibuloy. Gusto ko rin hong ma-experience ng first hand yung kasi itong mga banateros talaga hong sila yung kumbaga
anong kinukubkob ng PNP yung KOJC, talagang sila ho nandyan. Inano ho natin yun, talagang kinukover ho natin yun. Nakita ho natin yung kabrutalan ng PNP noong mga panahon na yun. Kaya tayo talagang pupunta ng Davao para makita yung nagawa na yan itong si Pastor Apollo Kibuloy at talagang para maibahagi ho natin sa ating mga viewers dito sa PH Update at ma-refresh sa kaisipan ng ating mga kababayan kung anong klaseng leader yang si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa KOJC. Dahil sa dami ng nagawa ho niya ang dami niya. At tuloy-tuloy ho yan. Consistent nga ho sila eh. Di ba? Oh, tapos yan yung ba, nagre-reklamo. Tinanong niyo ako kung sino gusto kong iboto, tas yung iba dyan magre-reklamo. Ayoko si ganito, di wag. Sinabi mo ako iboto mo, kung ayaw mo, di wag. Tinanong lang kasi ko, nung ano yung number 12, may kanya-kanya tayong opinion eh. Bahala kayo. Basta ako, sinasabi ko sa inyo yung pagkakilala ko. Banat by si Busita. Nabuisit na rin kasi ako sa kanya. Okay na sana siya sa akin eh. Hindi, alam mo, di ba nagbigay na ako ng opinion ko before. Sabi ko, okay si Busita. Kaya lang nung nakita ko yung picture niya dun sa ayuda, anak ng wewe naman. Ako naman na turn off ako dito kay Busita. Doon narinig ko na mas kurap pa daw ang nagdaang administrasyon kung ikukumpara dito sa kasalukuyang administrasyon. Doon tayo, nakasubscribe po sa atin itong si Colonel Busita, no? Kailan lang in-acknowledge ho natin yung pagsasubscribe niya sa atin, no? Sinout-out ho natin. Pero doon sa isa na yon, doon sa sinabi niya na mas kurap ang nagdaang administrasyon kumpara dito sa kasalukuyang administrasyon, ano na ho sa atin yun? Foul na ho sa atin yun. Sa presyo pa lang ng mga pangunahing bilihin, sa sa nangyayari ho ngayon sa ating komunidad, talagang napakatindi ho ng korupsyon, ng paglaganap ng illegal na droga. At napakarami pang kalokohan, parang ang labo naman ho sabihin na mas kurap ang nagdaang administrasyon kung ikukumpara sa kasalukuyan. Kinain ka na kagad ng sistema, congressman ka pa lang. Ay, ayoko. Kaya parang negative na sa akin si dahil doon. Di ko nagustuhan yun. Di ba? Bakit si Ben? Kasi nga, paulit-ulit ko na po sinabi sa inyo na si Ben po naman talaga ay maayos na tao. Kasi kilala ko po siya personal. Maayos po talaga siya na tao. At saka yan, ang talagang tunay na maka-Duterte. Hindi lang niya masabi in public ngayon kasi ayaw niya maging mapolitika. Pero talagang marami hong natulungan yan at wala hong sinasanto talaga yan. Si Ben Tulfo ay ibang-iba kay Raffy Tulfo at kay Erwin Tulfo. So, yun ang aking pagkakilala. Sana nga makausap ko siya at ma-interview ko siya para ho maipaliwanag kung ano ang kanyang plano. Pero ako kasi, yan ang sigurado ako. Negative ako kay Ben. Grabe naman yan! Grabe naman. Di, okay lang. Bahala na po. Bigla naman tayong napatigil. Shoutout dito kay Ma'am Katigil. Paido, nasa sa inyo. Wala naman namimilit siya. Wala naman namimilit. Attorney Vic, matik na po yan. Sabi ko, wag na natin matik na yung si Atty. Vic kay Sir Banat ba? Ano ba naman? Matik na yan. Dapat pa bang itanong yan? Dapat pa ba? Nako. Sir Banat, gusto nilang mapalo sa'yo. Paluin mo yung mga yan. Mga nagtatanong. Matik na yung si Atty. Vic. Tanong yung mga matik na. Alam nyo naman na yung PDP. Yung matik, huwag nyo nang itanong. Siyempre matik na yan. O, kasama na dyan sila. Lahat. Kailangan ko ba isa-isahin? Hindi ko na kailangan isa-isahin.
Si Chabit. Ako Pinoy, happy one. Oy, ako Pinoy, ano na? Saka pa, gamit ka ng gamit ng video ko, ano na? Hoy! Pinoy ako! Pinoy ako! Kala ko dati, ikaw din yan, Boss Banat Kala, kay Sir Banat. Happy 1 million subscriber, boss. Thank Oy, baka saka akin yan. Hindi akin yan. you very much. Salamat. Sino ba? Yung mga yan, si Pastor, si Go, si De La Rosa, Marcoleta, matik na yan. Hindi na kailangan pinag-uusapan pa. Ito naman, paulit-ulit yung, bakit mo gusto si Ben Tulfo? Paulit-ulit Pakirewind na lang pakirewind. Kung para hindi paulit-ulit, rewind na lang po natin. Sino pa? Okay na. Si Mark Models of Manila. Ang gusto lang yan, subscriber. Kaya naman tumakbo yan. Kayo naman. Sinong Mark yan? Models of Manila, okay. Huwag nyo nang... Nagulat ako Yung si Models of Manila gusto lang daw subscriber. Sorry naman, di ko alam. Si Mark Models of Manila yun ang tinutukoy nitong si Sir Banat. Diba? Sino ba? Wala na. Okay na. So, sige. Maraming salamat muli, kaya po tayo nag-live para sa countdown ng 1 million subscriber. Thank you very much. At sa mga nanood, thank you very much. Napakabuti ninyo at patuloy kayong sumusuporta sa channel na ito. Tandaan ninyo, tuloy-tuloy. Si Tebes, boss, kakandidato ba siyang senador? Ano ba yun? Ngayon, tuloy natin. Grabe naman yan. Ito rekta na tayo dito kay Aling Iska. Dito kay Franz Castro. Ito yung interview niya na kung saan kitang-kita yung stress niya dahil dyan sa impeachment na yan. Itong si Vice President Sara Duterte. Ito, rekta tayo dito kay Aling Iska. SecGen, mayroon daw congressman, pero ayaw pa sabihin kung sino yung mga kasama namin na mag-endorse nitong fourth impeachment campaign. Fourth impeachment. So, parang isa rin bahagi ng mga sectoral group ang balita namin dito sa fourth complaint. Mukhang sa Monday. Napaano tayo mga kababayan, Actually, inumpisahan natin tong video na to mga 11 o mga 10:30. 10:30 ng gabi. Matatapos natin siya ngayon palang mag-aalas 2 ng madaling araw. Napasarap napasarap yung kwentuhan. Meron tayong nakakwentuhan. Sobrang bumili po tayo dito kay Ma'am Cathy B, Maraming salamat sa oras, Ma'am Cathy B. Nakakwentuhan natin siya kanina. Saludo. Matigas na saludo para dito kay Ma'am Cathy B. Medyo na-delay tong video natin pero ang dami nating natutunan dito sa Ali, Ibang klase. Napakatapang. Napaka yung pinapakita niyang pagmamahal sa ating bansa ay talagang napaka-sincere. Tuloy natin mga Monday yata ito Representative Castro, ilang buwan na lamang ay 2025 midterm election na. At dahil nga hindi pa naihahain itong pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi po kaya ito makaka-apekto sa nauna ng tatlong reklamo, itong tatlong impeachment complaint laban sa vice? Well, hindi kasi pa ako, wala pa ako kasi ang idea doon sa i-file na impeachment complaint na ipafile sa Monday. So, maasa ko ito na yung last para ma-submit na ng Secretary General yung lahat ng mga complaint kay Speaker at ma-endorse na rin, ibaba na rin ito doon sa Justice Committee. Kung may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai. Salamat, Bombo Victor. Representative Castro, sapat po ba ang panahon ng Kamara para may iproseso ito knowing na malapit na ang eleksyon at magiging busy na rin ang marami sa kampanya? Well, dito naman sa House of Representatives, pag ginusto ng litrato, ay mabilis yan na matatapos. Now we have less than a month bago mag-campaign period para sa senatorial, para sa national position.
Kaya tingin ko enough naman yung time, no? Kung sasubmit ito by Monday, Tuesday, pwede itong or sa 13, no? January 13, pagbukas ng Kongreso, pwede itong maibaba agad sa Justice at ma-consolidate. And then kapag nakuha naman na noong consolidated yung 110 or 1/3 noong bilang ng mga House of Representative members, ay pwede naman na itong ituloy sa Senado. Nananaginip ka ba, Maaling Iska? Imposible ang gusto nyong mangyari na yan. Kayo dyan sa Makabayan Black. Gusto nyo sa 13, gusto nyo maihahin na yung huling impeachment, makonsolidate na nito si Secretary General at makapangalap na ng pirma. Talagang, parang Bicol Express, no? Oh, Bicol Express tong ano na to, itong impeachment na to. Gusto nyo dire-diretso, walang preno-preno, di ba? Hindi. Isasabay nyo pa talaga diyan sa, January 13 rally ng mga kababayan nating INC. Good luck na lang sa mga congressman na pipirma doon pa sa kasagsagan ng rally. Nako po. Another question po, may mga pulong na po ba o mga pagpupulong na ba kayo dyan sa Kamara para mapabilis ang mga proseso sa mga pending issues? Yes, so kahapon na-float ko na yan na kami ay nag-request or sana magtulong yung lahat ng mga endorsers at saka mga complainants. Kung may pang-apat pa sa Monday, isama na natin sila para isang lang kami, isang action, isang effort lang. Kasi parang hindi gumagalaw ang Kongreso or sinasabi natin din na parang matamlay ang executive, pero hindi naman na inulit ni Presidente Marcos yung sinabi niya na pagpipigil dito sa impeachment kay VP Sara. So hopefully bago ito kasi may mga ongoing na mga meeting kami sa Makabayan, mga multi-sectoral groups. I-reach out namin yung mga complainants din, yung ibang mga complaint para magkatulungan kami, isang push, isang effort para magbubunga din ito ng malakihang mobilization within this month para ma-push ang Marcos administration na hayaan ang House of Representatives, ang Kongreso na gawin yung kanilang mandato tungkol dito sa impeachment complaint. Representative Castro, maraming salamat po sa mga impormasyon nyo. At ito nga ho ang concern dito, kagaya ng nababanggit natin kanina, ito hong 2025 midterm election, well sa Mayo na ho ito, and ang concern ho dito kung matututukan ba ng Kamara itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago ang eleksyon o kaya naman ay ipagpapatuloy na lamang ito sa after nitong 2025 midterm election. Marami hong mga dahilan kung bakit nga ito ay inihain laban sa pangalawang pangulo. Ang ilan nga ay sa issue pa rin ho itong tinatawag natin na itong confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education sa panahon ho na si Vice President Sara Duterte ay tumatayo pang kalihim ng Department of Education. Bumajay para sa karagdagan upang katanungan. Last question po, Representative Castro. Ano po ba itong iba pang importanteng hearings? Mamaya ho, babalikan natin ang linya ni Representative Castro at pahinggil pa rin ho ito doon sa update pa rin sa iba pang mga Itong good government at ito nga yung Quinta Committee tungkol naman doon. Yung bulahan ng mga nagkukunwaring mga ekonomista dyan sa Quinta Committee. Sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, bigas at iba pa, at isasama na yung mga utilities, yung kuryente, tubig, na mahalaga na matalakay din at makita natin yung mga dahilan
ng mga hindi na mapigil-pigil ang mga pagtaas, no? Yung mga kumbaga kami nararamdaman kami, nakikita kami na pagsasamantala ng mga negosyante, mga kapitalista. O yung mga congressman na nananamantala, wala hindi kayo magsasalita sa mga yan. Kayo diyan sa House of sa bagay, kabaro nyo nga pala, no. Mali. Ay hopefully ito sa pagbubukas ng taon or ng kongreso ay matalakay yan, no. Tuloy-tuloy yung mga hearings. At mahalaga din sana, no, na matalakay din yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa dahil ito yung Si Franz Castro parang robot, no? Pagka nagsasalita, parang siyang robot, no? Ibang klase ho talaga tong alin na to. Hindi ho natin malaman kung bakit nananalo tong... Ito, ano to eh? Convicted na naging congressman. At ngayon, siya ho ang pinanggagalingan ng kalahati ng problema ng ating bansa. Itong si Aling Iska. Clamor, no? Na matagal na hinihiling sa kongreso, sa administrasyon ni Marcos. Kasi hindi kasi sasapat yung mga barya-baryang ibinibigay ng mga regional wage board. So, ang taas na ng porsyento ng inflation mula nung naupo ang Marcos administration at yung yung pagtaas ng mga bilihin na hindi naman sumasabay yung sweldo ng ating mga manggagawa. So, hopefully masabay din yan na matalakay sa House of Representatives. Kung napirmahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itong budget para ngayong taon, itong national budget for 2025. Matanong ko lamang kung kontento po ba kayo doon sa kinahinatnan nitong pagpirma nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, ilang probesyon nga, Congressman, ang navito ng punong ehekutibo? Siyempre hindi kami kontento, no, dahil wala naman sa kapangyarihan ni President Marcos yung kahilingan na ibalik yung subsidy ng PhilHealth, yung mga tinanggal nila sa DepEd na budget, saka sa mga SUC, sa CHED, at sa sa DSWD. Kung pala pagka nga naman tinamakan ng kalahating magaling, ayaw nyo palang ginawa sa budget, bakit nung nasa plenaryo, di kayo nagsasalita? Hindi kayo nag-ingay. Kagaya ng pag-iingay ngayon ng mga kapartido nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbalahura para dito sa budget na to ngayong taon. Bakit hindi kayo nagsalita nung nasa committee level pa yan? Bakit hindi kayo nagsalita nung pinag-uusapan sa plenaryo? Bakit hindi kayo nagsalita nung pinag-uusapan dyan sa Bicameral Conference Committee? Pagkatapos na, asta kayo na parang mga superhero, ipapakita nyo sa ating mga kababayan, nakala mo kung sinong mga magagaling, pero nung naman pinag-uusapan, ang tatahimik nila. Yaan ang Makabayan Black, may malango sila. So maganda sana noon ay kung hindi lang nagmatigas ang Marcos administration, binalik niya yan sa BICAM kasi or sa Kongreso dahil doon lang pwedeng kami lang yung may karapatan na magtanggal or magdagdag or ibalik yung mga tinanggal ng BICAM. Kaya dahil napirmahan niya na yan, so gawan na lang niya ng paraan kung paano ma-augment yung mga kinakailangang pondo para sa mga social services at parang token lang yung ginawa niya, pakitang tao at hindi naman talaga totoo itong mga pagbibito niya doon sa mga ilang items doon sa idinagdag na mga insertion. 26 billion yan. Tapos pinanatili pa din naman yung binito niya doon sa unprogrammed appropriation, walang kwenta to kasi wala naman tong budget pa. Maghahanap pa ito ng savings. Kaya yung halimbawa yung sa AKAP, hindi rin naman ito natanggal, at hindi rin, tignan pa namin yung guidelines kung paano ito ipatutupad. So tingin natin hindi rin naging signifikante yung mga binito ni President Marcos doon sa budget. With that, Kong, maraming salamat po sa oras. Ayun na nga mga kababayan, nakita nyo kung gaano kakapal ang pagmumuka nitong si Franz Castro. Dito sa bahagi ng video natin na to, ituloy ho natin itong kay Atty. Vic. Naku, sakto pa naman yung kay Atty. Vic. Ngayon, kay Congressman Rodante Marcoleta na ho tayo. Heto mga kababayan, kay Atty. Vic Rodriguez ho tayo. Pandiinan na Kasi ng gobyerno, itong AKAP, hindi...
Eto mga kababayan, dito ho muna tayo kay Senator Vic Rodriguez. Tuloy ho natin to, pandiinan na naman ho ito. Bubuti ang buhay nyo rito. Ako ay nakikipag-communicate ngayon, nakikipag-usap sa mga tumatanggap ng akap. Hindi po kayo nakakatulong.